habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ano ito na oras? May na kita 12 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Maupay nga aga. Good morning! Welcome atin taramdaan na parto naman ng mga sumat sangkay, sumat estihanon.
with me, Ate Den Kamplon. Maghapon ito ni mga kaupod nga na kita ito ng kaalas sa just yun nga takna. Siyempre, kabakyang tapagpatin mga sumata doon atin mga kabakyang production, Ate Pan Pumida, Ate Sok, and Ate Daisy. Pangaran to na Persahan na Diwaya, Summon Station Manager, Ate Ruth Abunda. Chief Tech Sir Choi Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanaka na partners. Sa mga partners, hindi naman Master Control. Engineers RV and Coach Sir Yufem Bunad Jr. And live kita sangkay aton official Facebook page. Live streaming via Radyo Pilipinas sa Borongan FB page. Ayan, ito mga masiling in advance. Mga salamat. Ngan sugad man ito na mag-comment gihapa. At ito pa tayo na mamati. Thank you, Adahira Jeremy Obalde. Maupay nga aga nga na ito. Obalde family. Hamabuhay kan avid. O yun, sangkay, mara kita bisita nga di. Bisita gihapon. Makakahimang raw naman ni Ate Daisy at na atin General Manager hito ni Eastern Summer Electric Cooperative or Isamelco. Di aton makakahampang Attorney Jose Michael Edwin Amancio. Aton General Manager. Parahin mga istorya, mga updates sa kalampusan hiton Isamelco nga iba pa nga mga kasayuran na para kay maram kita pagtaga bill. Balita. Ngan iba pa nga mga updates tikang hiton activities, tikang hiton Eastern Summer Electric Cooperative. Ayan, dito paglanganin oras nga 15 minutos na nagalabay alas 9 aga. Di atin makahimang raw. Tama ba di engineers nga atin again pindot para hiton microphone. Di atin makahimang raw matikang naman ka natin Daisy Lalosa Bilizar. Yes, Dayan, magandang morning and sugad man mo paliwat nga aga hito natin mga viewers ngan listeners iton programa sumatistihanon panbiyernes nga edisyon Yes. ngan palaran kita yan nga oras kay aadi iton aton General Manager hit Eastern Summer Electric Cooperative kay kaulangan talaga nga aton makaistorya para mahiexplikar ini nga ginbabana-bana nga pag-umento hiton presyo hiton na o taripa hiton kuryente. Diri ila din sa Isamelco habugos nga Region 8 pero may ada specific ginbabana-bana sobra or 4 pesos para hitiyan nga bulan hiton na July. So aadi Sir Attorney Edwin Michael Amancio kay dayan nagkamayada nagganin press ko kasumpay hini pero mas maupay nga aton General Manager iton mag-explicar. Sir Bong, magandang morning. Greetings laanay nga dito na aton mga tigpamati. Okay, maupay nga aga Ate Days, Dayan. Napasalamat ako na at least kinimbita nyo ako didiha iyong programa this morning para pag-usapan natin itong siring mo nga may expected na rate increase brought by the line loss and congestion charges so maupay nga aga although let's make it nga maupay talaga na let's not look it as negatively kasi may mga solution naman tayo so good morning sa atong tanan nga mga member consumers and Isamelco and upo naman ang mga taga DYAS. Okay, Ate Days. Oo. Sir Bong, kasi parang may adaman ginihimo daman nga pitad iton free core iton Federation of Rural Electric Cooperatives iton Bugos nga region kasi dayan may ada may ada yaton earphone. Oo. May ada kasi 11 nga electric co-ops in the whole region. So usala iton Isamelco pero nga tanan affected. Gusto niyo mo sir? So, Sir Bong, nga papakianhan ta ikaw, iton nga mahatag haaton mahatag haaton hindak nga kabaraydan hin kuryente. Nga magreresultahin hitaas nga taripa nga forecasted basarahan presscon dito Tacloban 4 pesos it kanan hit Eastern Summer. Yes, Ate Days itong sinasabi natin yan, napag-usapan natin press con 2 o 3 days ago. Ang pangalan ay line loss and congestion charges
ito usa ka charge nga gini-impose han IMAP. Diba? Previously, gindi-discuss ta overall framework kan aton power industry, may that generation, may that transmission, which is NGCP, may that distribution, which is Isamelco, may da naman mga RAS, no? So, generation, ito mga generation companies, no? Dito kita napalit. Ang transmission naman, NGCP, yan naman nagtatransmit han kuryente, tikang sa GENCO, kadtuhan mga distribution utility. Yan na, itong line loss and congestion charges ay gin-chargehan IMAP. So, Independent Electricity Market Operator of the Philippines. So, ano yung IMAP? Saan siya dyan? Siya ba ay generator? Siya ba ay transmission company? Siya ba ay distribution utility? Wala siya dyan. Siya lang ang taga-traffic. No? Siya ang taga-manage ng in our wholesale electricity spot market or system. Siya ang nagta-traffic, no? Nagmo-monitor, nagma-manage. Hindi naman typically nagma-manage Sa flow ng kuryente, sa sir? flow ng kuryente talaga. Meron din si NGCP, nagma-manage naman niya, no? Kaya si NGCP dadalawa may sila? system operator, pero si IMAP may dala man niya ang mga tawag ito all over the Philippines. May mga nodal siya. Dito sa aton, dito sa Paranas, isang node ito. Dito sa Ormoc, another node. Diyan sa Babatgon, ang node ada sa malalaki, dagko ng mga substation, mga 138 kV na substation ng NGCP. So Luzon, damo naman, no? It's either sa GENCO na may mga doon, tawag nito na station ng NGCP, either switching nila or substation, dito ang mga nodal price, no? Wala dito sa aton nga mga substation. So yung nodal price, nodal point, ang node naman yan, may presyo, no? Kung kukulawon mo yung IMAP, may presyo pala kada node, no? So, paano nangyari? Kung kita unta aton pag-intindi lang, simple natin line loss and congestion charges. Na medyo kami mga abogado, engineer o accountant, sino pa dyan, komplikado naman, no? Pero kung simple ko lang, so, sige, linya, may line loss, may congestion, dili na congest, hindi makaagi, may da naman sa kaplanta dili nga source, like the tungunan or our geothermal, pwede naman mag-source dito, no? So, parang Pero mas unti, mahal. naging komplikado, no? Nagkukomplikado na yung aking explanation. Ordinary citizen. Nag-i-swap yung mga kuha na yan. Pero kung sana, ang style ng kurente yan, lahat na planta papasok na kanilang generated power sa transmission. Ang kuryente hindi mo naman masegregate. Diri mo, ito galing kay may kontrata si Isamelco Galing Luzon sa Sual KEPCO. Power Inc. o ito kay KEPCO. Hindi mo masegregate dyan sa linya. No, parang generic na yung kuryente na yan. So halo-halo na. So matter ang kay IMAP, tinitingnan niya kung galing ka sa Sual, so kung nag-congestion doon, ito ng presyo, ganun ang market price doon. Sabi na 36. Dito naman sa sabi na 36 din. So walang line loss, no? Kung pare-pareho. Pero pag tinignan mo ang formula niya, sabi nga komplikado, kukumpara niya ng pricing, hindi naman line loss, di ba? Kung kitaan ta line loss, supposedly sa linya na may loss, i-compute natin ang loss na yan. Kung naagi from, let's say, Sual Power up to here, no? Simple computation ba yan? Kasi complicated din. Kasi from power plant, itataas niya sa voltahe na transmission line dyan, 500 volts kV na linya. Kukompute mo, tapos bumababa naman sa 138 kV volts na linya, hanggang dito 69 kV, no? So, yun talaga sana kung actual line loss ang kinocompute mo. Pero si NGCP, nagko-compute din yun. No? China-charge din tayo. Yun ang China-charge ibig ka ng sabihin. transmission line para i-transmit. Kung kasi NGCP, taga-haul na kurente. Wala doon sa Sual Power. Haul ko yan sa aking linya. May bayad tayo kay NGCP. Malaki din bayad natin kay NGCP. Pero That's yun yung at almost least explainable yun. 1 peso and 50 centavos. So, ito naman si IMAP, ba't ka magcha-charge pa? Kaya andyan lang si NGCP. So, ayun ang aking parating tinatanong. Pero kung minsan, isa lang ako. I'm just one person in the wilderness na parang mali yan talaga. Aking kuwan yan, analysis. Sana ang si IMAP, huwag ka na mag-charge ng line loss. That belongs to yung physical line losses na yan. Pero Doon sir, kay yung NGCP. Especially,
meron na kaming kontrata nga kay Sual Power, kay Thermal City. So yung price natin kay Sual Power for generation company is only 5 to 6 pesos, sabihin natin. Even assuming meron pa tayong crisis, di ba, ng Middle East crisis, sinuspend ng ERC yun, yung kanilang market administration ng WISM. Oo. So kaya mababa yung presyo, di ba? Nasa 12 lang. So April yun and na, May. yun ang pinaka-exact na kuha na walang line loss yun, walang line loss. Yun ang ideal na presyo natin, 12, no? Kumbaga bearable pa, kumbaga kaya pa natin. Ito naman so ginbalik, nag-spike naman mga presyo kada bawat node. So gano'n naman, doon na tayo nga nag-increase na tayo. And last month meron na increase, so nabayaran pa natin, pero this month dako na almost 120, no? Meron na akong breakdown dyan for Isamelco, no? 54 na ata yung ano mo, sir, Mm-mm. yung share dyan sa Pero pag tinignan mo total, 590 million. for the whole Region 8, ang total na line loss gagin sinisingil, no, is 1.1 billion. Oo. From January. Yes. Yung oo. itong July, 572, sir. Oo. And then share ng Isamelco dyan. So, is- LLCC niyan, yun I map na chart yun, yung 101.1. So, ang line loss dyan is 573 million. No? Kumbaga, mataas din ang presyo ni WISM price kasi tanan natin nga supply, diri man nakakontrata. Kay kung Oo. nighttime, Mm-mm. we really source from WISM. Peak hours Oo. yun eh. Mm-mm. So, iba rin. Mataas yung presyo noon. Tag 30 pesos din per kilowatt hour. Just imagine, no? So, ginbiblenta sa contracted price, babawasan ang presyo. Diri na, kumbaga, na-absorb. Mm-mm. So, Pero whole diba, region sir, 8, so, impact nun, let's say, iba, mataas 5 pesos, no? Pero kay Leco 2, ang presyo niya ay nasa kuan lang, 45 centavos lang ang line loss niya, no? Bakit mas mababa si Leco 2? Kasi nagsosource siya, meron siyang galing kay Tungunan. So, wala ang line loss, no? Wala, galing sa geothermal na 16 megawatts. Kita, wala man, no? So, tayo ay, pero may KEPCO tayo ng Cebu, yun, walang line loss yun. Yung Cebu na source, oo. kasi malapit, sir. Oo. Yun ba yun? Oo, malapit din, no? Kasi yung line loss dayan, parang kuanitiya, kada mo hit kuryente, tikang dito hit source, nga dahil pag-aabot, naiibanan. Naiibanan. Diba? Mm-mm. Yun. So, babayaran Kung ating Parang kuan ganyan. na normal, usual understanding, common layman, is may line loss, may nawawala talaga sa linya, no? Because energy is transported from one point to another point, may kuan. So, yun sana, actual naging ko-compute, hindi naman aabot 5 pesos yun, no? Certain percentage na, kung napalit ka 100, baka sabihin natin, 100 kilowatt, gin-transport mo mula doon hanggang dito, baka ang malos yan is sabihin natin 5 kilowatt, no? Only 5%. Pero ito, nangyayari parang almost 100% of the generation price ang naging line loss, no? Oo, totoo. So, ang nakikita natin, mabugat ito para sa mga consumer, mabugat din for kung consumer can't afford, ma-affected din ka ng budget and even businesses and affected din ng ating local economy, no? Pwede magsara itong mga stores na gumagamit especially ng mga kuryente, no? Even mga hotels, hindi naging affordable, no? Parang sabihin mo, punta ka ng hotel, right now, sabihin na, 1.5. Mahal Kung meron talaga yan, yun. maging, Kasi pag mahal kung yung sabihin yung kuryente. presyo nito, parang nasa Manila ng hotel dito, hindi na rin, no? Lahat pagkain na nag-use ng freezer, refrigerator, and even itong mga McDo, Jollibee, tataas din ng mahal, no? Sabihin na, pangmasa na sanang ko na to, hindi na O pangmasa. kami kung anat nakita din naton Facebook, diri ngayon kuno itong tumalhit pagbaligya or tumalhit hit negosyo, it makakapasarahan iya negosyo kundi adton bilhan niya kuryente. So, nakikita natin anggulo ito nga makakadako epekto, no? As usual, hindi naman natin, okay, Isamelco, okay lang, basta presyo ng 12 pesos, no? Life Oo, must okay. go on. Nahiara na kita hit na 12 pesos. Pag 18 na ay, 12. parang sobra na ito. Nakadako, no? Kami naman bilang yung member consumer ng mga Eastern Samar as Isamelco,
importante ang role is to protect yung ating consumer. Yeah. No, hindi pwede na tanggap-tanggap lang. Ay sige, hindi pwede kung kita naman na that's unreasonable, hindi na nga sang-ayon sa IPIRA na it should be affordable and transparent. No, paano na compute? Wala makita kontrata sa IMO for line loss. Ba't naman i-charge? Kung reasonable, okay. Pero pag ito excessive, masyado kabugat. Huwag natin i-charge. Okay, pakianak kita, tatanong kita, papal kita petition sa ARC, bakit nagkaganito ang presyo? Hindi to kaya ng Have you consumer, filed na, no? sir? You are, Oo. sabihin natin, especially nagiging yung ating bansa ay upper middle income country. Yes, Oo, oo. baka babalik tayo niya sa lower middle income kung bumaba ating mga di ba? At the same time, ito namang income na to, hindi naman expected ni generation to, kaya may kontrata naman tayo, di ba? Ang atong kontrata dito na ang presyo. So sufficient na yun, kaya yun na ang talagang nag-undergo ng competitive selection process, Diba? di ba? Yun na, na yun. Permanente na yung price. Oo. Di ba, sir? Yun ang reason na nagkokontrata ka for 10 years para mas stable mo, stabilize mo ang price. Hindi mas subject sa swing na market. Of course, kayo may epekto dahil sa Middle East na conflict, no? Yun ang kwan, di ba? Kaya lahat nagamit ng diesel for transport. So, yun lang nakaka-epekto. All other than that, sana kwan siya stable, no? Hindi dako nga swing. Ito si LLCC naman, just nahulog lang sa kwan na tigda. bigat, tigda lang. Tapos kadako ang epekto, no? Oh. Sabi Ito, na kadako ang impacto. pangangalasan Sabi ng iba, talaga. kadako ang impacto. Hindi. Oo. Pangangalasan mga konsumidor. Kundi si Attorney Manny Sanyo, no? Oo. Sabi na, klaseng animal ito na nagkakuha na lang, Parang parang ano daw yan sa sabungan. Yung mga nagpapataya. Okay. So, sir, ganun ang ating kuan talaga. Dili kita pwede, alam natin dako, hindi kasi pwede kita meron pass lang ng kasi pass tayong on. transmission charge. Di ba, sir, pag nakakontrata tayo doon sa isang power supplier, kung kahit ano yung mangyari, yun na yun yung presyo. Hindi na yan Dito pwede na kita. pero yung nangyayari dyan, generation charge andoon, nakapaslak yung LLCC. So pag taas yung generation, Parang automatic. rider, no? Rider siya na hindi mo alam na Sinasakay na na. mas mabugat pa ang presyo niya sa ating contracted na kuan. Ano ba ang serbisyo niya? Ano ba ang kinahatag niya na benefit? Ulit napalit ka ng item, di ba? May balik sa'yo. Bayad na tayo sa ating bilateral contract. Kaya di naman kaya naman nasingil ka 4 pesos. Ano bang serbisyo kinahatag mo na kuan? Yung Na line loss na nga, may line loss na, sobra-sobra Which na. part had dun contract, ate? Ang magawas, eventually, in the long term, kung pwede lang natin mabago yung kontrata ng CSP, dito na kami magkukontrata sa Malaharani para wala na yan, masusolve na yan Mga talaga. loss. Oo, di ba? Kaya yun talagang ideal. No, minimal ang loss, hindi lang dahil sa line loss, yung talagang movement ng electrons, diretso na sa Diretso. consumer. Sana si geothermal dyan, yung tungunan, EDC, sila na mag-supply, no, for 200 megawatts. Pero kay wala pang batas na you are required to sell or give preferential dito sa local. Wala gusto. So na din sila, naghanap din sa mataas na presyo, no? So hindi sila nagbid Direct. nang magbid yung mga electric co-ops yung sa tungunan, 'di ba? Yan ang kakulangan ng ating IPIRA. Pero maganda to talaga gumagawa kami ng sulat sa ating mga Congressman Shen at ating Congressman sa Purpose Party List, no? Nonoy Libanan na minority leader din na tulungan to kay no matter ano yung ating mga social intervention, no? Mapupunta lang sa line loss. Kuryente. Parang Kuryente is just Pambayad. part of our overall household na expenses. Pero hindi yan ang pinakadako. Diba? Just isipin mo, maganda ko, nagbayad ka niyan, may kuryente ka nga, wala ka ng pangkain. Amo na, ano mo budget para handfully nga nga doon Diba, gusto namin kuryente. food na lang, kahit wala ng kuryente. Diba? Kaya epekto kay Isamilco. Hindi na kami magbabayad kay Isamilco, kay mahal naman. So ano naman, sir, ito So, yung kami na, si Isamilco lang hindi magbayad kay IMAP sa line loss ito para no, ipaglaban diri itong tuhay, diri ito makatarungan sugad, no. So of course iba na alarm kasi
may mga post, increase na tayo this month, ganito. So, siguro, So, pag klaro, sir, dito sa Isamelco, hindi naman mag-i-increase sabihin na natin tayo na sa 4 pesos. we want to manage the situation. No? Hindi na kay iba kasi, fake news. Hindi. Gina-manage na may problema. May talagang papasok kay Isamelco na 4 pesos per kilowatt hour yan o around 120 ang line cost niya nasa 54, questionin natin ang 54 million. Pero yan na, sir, hitun maabot nga bill talaga expected na nga itong 4 pesos ma-reflect. Hindi siya ma-reflect. Yun nga, i-contest natin. Iko-contest Ay, okay, sa Isamelco. okay. So, Sige. diri ma-implement in 4 pesos. Okay, naisip na si Ma'am Dayan. Nag-iisip na kita Itatabi niya magiging yung kwarta bill. niya para pambayad, no? Don't worry. Kami ang sana, you don't have to worry as consumer. Yes. Kami ang mag-worry sa kung paano namin solbahin na hindi yan mapass on. Okay. Diba? Sugad ang ating approach. So, kung hindi mapason, sir, magpapabilin nga amo lagi hapon yung bill o yung taripa ng kuryente. konti lang siguro, Or magmumugkonting ma-increase diferensya konti lang. la. Diri Oo, isugod buti, nga, hindi, ma 18 18 tigda. Diri 4. Mm. Diri 4 ngayon uminto. Thank you, sir. Baka i-bill tayo the next month. I-bill tayo ng mas mataas. So, ilaban natin, laban. Ilalaban. Ating mga Mahilap congressman, summit, ating masunod pa mga nga. local LGUs will ask their support. Nag-file kami ng petition, we ask their support. Ito mga LGUs or ating local na mga leaders, even Gov, RB, no, na we are supporting Isamelco's petition questioning this increase in LLCC being unfair and affordable, no? Not transparent. Kasi bigla ka lang makuha, di ba? Sana predictable tanan. Parang parang tsunami naman yan na biglang dumating. So yung sir, kasi tayo magkakandak na uli ng AGMA, ano yung magagawa ng ordinary AGMA, consumers gaya namin? Explain naman, tapos mahimo kita resolution that we are opposing, we are asking ARC and even IMAP to revisit yung formula na yan. Formula lang yan, wala talagang, kung sabi mo na wala man transmission sila construct si IMAP, lahat kay GCP yan. No? Bas kami masayo dit nga formula. Formula Para nga. Sila Pag nakita mo formula, naku, napaka-komplikado. Sinasadya, ang daming mga naka-enclose, no, sa parenthesis, from upper, may accountant divider na pa. siya. Nahirapan pa. Kaulangan natin yung statistics yan, ng mga mathematician, no? Paano naka-arrive ng formula? Is it sang-ayon ba sa kina-contemplate na line loss and congestion charges, no? Before, ang pangalan niyan, line rental. Ito na LLC. Na-realize nila, ba't tayo mag-line rental? Naandyan naman si NGCP, parang hindi siya in conflict ang term, no? Yung bago naman. Baka sunod naman, hindi naman line loss, line. Kasi kung yan, market differential ng node. Yan ang Ang hirap din intindihin, very technical. Pagkatapos yung sa ordinary consumer, yung blame sa inyo. Blame, if we go back in, let's say, 2000, ang presyo lang tag 3 pesos, 4 pesos. At that time, sinapcore at yung kanyang transmission, kanya ang mga generation, mga electric co-op, andyan na yan. No? Yun lang 3 or 4 pesos. Sabi natin, Di ba kabubo lang? Then Pero mas laki pa kita din ni Eastern Samar compare sa ibang region. Noong 2012, yung PISALM, ang rate is 3.70, no? Yung generation charge. Kung PISALM pa nagsusupply before na hindi pa na-privatize itong Unified Leyte, ang presyo na 370, pag hinalo natin, nasa ako lang yung 10 pesos, kung minsan bumaba pa ng 9. Sabi sana namin nakita, ay sana mga 8, yan ang the best na presyo. Hindi na, tumaas na tumaas, no? We know naman sa Genco, ilan lang malalaking Gencos talaga, no? If we compare in whole Southeast Asia, pag ganito ang presyo ng Pilipinas, siya ang pinaka-highest. No? Pag nakadto ka sa Malaysia, ang presyo niya 5 pesos lang. Kasi ginsasubsidizehan ira gobyerno ang kuryente. Kaya pag napalit ka mga produkto dito, mas cheaper, no? Ang kanilang fuel nasa gasolina 25 pesos. Diesel 35, ganun. Ganun lang, Malaysia. Ay, kabubo, ano. Pero Hindi naman pwede na kita lilipat sa Malaysia. Hindi naman pwede. No. Siguro, you'll have to find a way na paano ma-reduce lahat itong mga energy cost. No?
Oo. So, Nakita naman, local talaga. Kung may, hindi naman natin mawara itong mga base load, pero ma-absorb yan kung madamo kita local plant. Oo, ano Solar naman sir yung man plano o natin? Oo, kasi yun nga galing doon kung meron tayo renewable energy Din- sources dito, hindi din tayo ganong Oo, wala tindi na. yung tama sa atin eh. Mhm. So ano yung plano din ng May kita sa Isomelco? Giwan, ang ating Amanuray na andar na yan, no, 1 megawatt. Pero kay wala man yan na, di ba, El Nino, kulang talaga ang tubig. But for solar, maganda na kay, ito sa Giwan, maging kuwang kita nga, 2.5 megawatts na yun. Another one is 2 megawatts, 4.5. Sana makastart, pero hindi naman agad-agad. Baka next year, no? 4 point something, 5 sir, yung megawatts, ikatulo? kasi nga 5? aton, di ba, Saan yun? sa Giwan, doon sa may barangay Timala, Ano naman yung 2.5? yun ang partnership ni Isomelco, yung ISREC, Isomelco Renewable Energy Corporation, with another company of isang mga composed mga local investor or regional investor. Tapos may isa pa doon na 2 megawatts din. So 4.5. Pero expected pa yun next year, no? Ang Kahit ating na. At least, KEPCO, oo, next year. ang ating KEPCO na walang line loss, yun ang gusto nating taasan na Yung, pero mag-i-end yung maging short-term supply. aspect no, na 4 megawatts by December. Tinataas natin yun. Ngayon yung sa Luzon, ibaba mo lang yung order mo doon. No? Yung order mo, babaan mo lang doon. No, nomination mo. Para ito, pag Kasi lumaki mahal. ito kay mas wara line loss, ito ang makakakuha tayo ng much lesser na price. Pero kay right now mainit ang panahon tanan naga-aircon, Nagamit no? talaga. Na electric fan o na diyan. So yun din Amo ang naman ito na nag-spike sir, ng kwan. I-observe it aton mga consumer ito na aton na kilowatt hour used. Oo. Kasi bisan hadi parehas lang ang kilowatt hour use, di ba? Naghitaas talaga darahan ka lift anohan parang suspension didihan After ka ng lifting ng base suspension talaga na spike. So nag-uminto Sana hindi naging kwan. Siguro hopefully ating mga leaders no ma-convince si ERC na isuspend ulit until itong line loss ay ma-determine na maging fair at transparent ang pag-compute. Grabe, oo. Para Kahit isang dire tama lang ilagay mo doon sa formula, di ba nagbabago na yun? Baka. Malaki. Okay. So sir, ganito na lang. It mo pagpatapod nga diton mga member consumers iton Isomelco. Ano, Yes. ibgin para Oo. an amon ka baraka yan na. No? Yes, don't worry kasi kami as your co-op, we find solution paano naman nga diri mabugat no what is fair. Nakikita natin na electricity charges ay yun ang ating ipupurso. Kung yan ay kailang kakalabanin kakasuhan natin an IMAP para ma-determine talaga makuha ng tamang na reasonable na presyo. Yun ang ating i-fight out. No, dili lang kita na sunod-sunura. Sige, kuan lang hindi kay at kawawa mga consumer natin. Hindi naman tayo tawag nito ay malaking highly urbanized like Metro Manila na talaga. Pero kahit pa sir, still parang mabigat ang talaga. existence ng IMAP questionably. Oo. Kasi kung matuloy nandyan na yan sa bill natin. Andyan sa EPIRA, merong nakalagay sa EPIRA is VSIM operator. As VSIM operator ka, sana is your charges sa aking paningin ay transaction lang. O sige ha, kamo nagtatransact dito, sugad lang. Hindi ka na magpapatong ng line loss pa. line loss. Kaya kuwan talaga ito, kukulawan talaga. Ano pa talagang basis mo ay na mag-charge in line loss? And bakit may traffic? Bakit may traffic dyan? Yung kuryente ba Kasi kung doon? susundan naman congestion, okay, may congestion din yung Congestion yung linya. from Sual Power. Does it mean gagawa ka naman na So yan panibagong na talaga highway? yan ang bulan ate. Yan ang Diri, tikahan January ata siya. Kung no? congestion, Yung it mataas means na- gagawa ka naman ng mataas. panibagong highway. Pag nagawa ka ng panibagong highway, di 20 years pa yun ma-resolve ba? And NGCP yan. At saka pag sabihin ng GCP, ba't ko ang gagawa? NGCP work. Oo, sabihin naman ng GCP, ba't ako gagawa Congestion. ng additional transmission na in reality, wala naman talaga.
Sige, mamanage sila naman, ha? Kamo, Oo. na power plant, diri ka mo sa Harani. Diyan ka mo sa anong lumalaki dyan na area, like Clark, o diyan ko lang kayo isusupply. Hindi na kayo isusupply doon sa Visayas. Kung anong sa Visayas na geothermal plant, it generates 700 megawatts. Ang Region 8 naman na konsumo, 200 megawatts lang. 200 Oo. lang, buong region. Sobra pa nga ang na-generate na power dito. So, normal, ang pag tinignan mo talagang linya ng NGCP, sakwan tayo sa geothermal plant kumukuha ng kuryente. Itong Totoo. tap and solar, dito lang yan nakakuha sa 138. So, kasi from Tungunan o Ormoc na marshalling nila, andyan na yung HVDC, high voltage direct current na 250 megawatts going to Luzon. One way lang naman yan pag DC, one way. Hindi naman yung pabalik-balik. So, sila nag-alutaga. Dito, 200 megawatts sa Region 8, 500, Tapos 250 nasa Luzon, kanila. 250 naman going Cebu or Bohol. Yan. Tapos, excuse me, wala sa atin. Wala, oo. Wala tayong kontrata, yung pero rate ng nagamit kontrata. tayo ng kuryente. Oo, kasi ba't kailangan ng NGCP i-supply pa yan? Whole 700 megawatts sa Luzon. Mas marami siyang losses noon. Tapos papasok Yes, pa oo. galing sa ibang kuan, di ba? Hindi siya efficient ang pag-manage ng kuryente. Konsugat. So, yun ang ating course of action. Kaulangan natin is to support from LGU, ating mga leaders, no, political leaders. Specific, sir. Na this is kaila Kong Sien, Gov. RB, Kong Nono Libanan, and even mga mayors, no, 4 pesos I-question is not reasonable, no. We are sabihin natin maliit lang tayo na probinsya, tapos napakamahal pa na kuryente sa Tapos kanang ito atin mga sweldo. And then, ilan na naman yun the Masweldo following natin, month. wala naman tumataas. Oo. Baka next month, Kasi mas mahal baka- pa yun. Pwede ba yung Oo. puputulan tayo ng kuryente dahil hindi tayo nabayad ng line loss? I don't think. Basta nabayad na kita sa aton kakontrata. Kontrata based sa contract. Kasi banging kalasan kami by the next July, August, mamanduro na ka pa. Na-handle naman ng linya si NGCP. pero Nabayad man kita transmission charge. Nabayad naman tayo sa GENCO. Si IMAC, wala ka namang inawakan na Oo. puputulin mo linya. Naka-traffic ka lang, tapos sabi ni... Naka-traffic ka lang, nagsukot ka. Dako pa yung sising. Sobrang naman. Okay. So, thank you din, Sir Amancio. Pero may iba pang time projects. This will not, kumbaga, mawara ito natin. Kung continuous pa ating mga project, no, use of maintenance, linya, and of course, itong big project natin na Kinapundan Tugiwan, so continuous pa ang review, evaluation ng NEA, no, para kuan ang proper pricing, costing, no, yung linya, design. So hopefully sana makuan na, no, maumpisa na within the next 3 months itong Kinapundan Tugiwan, kasi pag nahimo ta iton, we are expect na itong Giwan might contribute additional 3 megawatts. Dadako pa. Gaganda ng voltahe, mawawara ng mga mawara net reklamo, no? So, Loss. it will also drive growth and local economic development, no? Yung area na yan. Hindi na siya affected ng magiging low voltage kay kuan na high voltage transmission na ada na supply plus may substation. Hopefully we'll invite you on that groundbreaking, man, no? We'll just wait kasi kaulangan, sabi ng niya manon, tapos makanda ka mo ng public bidding for the project. Then that's the time we'll do the groundbreaking. Kasi dayan yung pera andyan na talaga. 200 million. Tama ba? 250. 250 million. Oo. Hailaram So, hiton GA. Ano gaa? Through the initiative of our Congressman Kong Sien and Kong Nonoy, no? That big project. That's permanent. Pag nahumalang permanentihan na. No? Unless next 50 years, kung lalaki ang load, no? So, I think that will address na yung problema dyan. Next naman nandun sa north, sa
bunto naman ni Ate Days, no? Sa oras. Nato, eretit na reklamo, ano nga, maslug, nga to, hipapad, San Policarpa. Tandaan, maayos din yan. Oo, maayos din yan. Basta bugus nga probinsya. Oo. Target. Kaya amon dito sa North, baka itong Guti Island na hydro dyan sa Hipapad, nakausap naman namin si Mayor Ber, i-joint develop na natin yan. Kahit Guti Island, 240 kilowatt, at least masolve na kayo sa Hipapad. Oo. So, pag na may dito naman, makasynchronize sa ating linya, gaganda naman voltahe sa let's say RTH and San Poli. May solar din kami plano i-construct dito. Particularly in, sir. Ipapad. Either RTH o RTH, Hipapad kung sa may RTH available na lang. naman. Buti ay lang mga 3 megawatts. So, Oo. Okay saan? pa din yun, Kuminsan no? kasi ang ating problema na encounter tayo sa mga permitting. Aha. Permitting hindi lang local, even yung mga national agencies like DNR, conversion, mga ganun. Ang tagal, yung process. So, kailan may mahaba rin namin lang pasensya. No? Kung maiksi, naku, susurinder ka sa permitting. Ano ba ito? Isipin, are we helping each other to solve the problem o Optimistic na lang. kanya-kanya tayong solve natin, iba naman kadamo roadblocks. Oo. So, sir, thank you for that assurance. Yes, Diri maumentohin sugad. Yes, kahit taas. just be aware na meron, pero we will manage it. Oo. No? Ma-manage, pero diri We maabot will yung solve. 4. At the same time, quick question. Iton nga. Yan talagang course of action. Ba man lang kung bumato ni TRC, ma-refund. Oo, ma-refund. Ma-refund Oo, mga previous. Hindi LCC ma-share charge. mga formula dida yung computation. Ang laking pera nun, ha? Yes, oo. Pag, Kung lump sum, dakot talaga ito. So, sir, parting shot na lang po. So, Ate Days, at least they're able to ma-explain tayo itong sa ating mga member consumers, no, at mga negosyante na itong LLCC na sisingilan IEMOP, no, Independent Electricity Market Operator of the Philippines, ay hindi rin nato na ipapass on, no, question ta, but sobrang laki ito. Hindi yan reasonable, hindi affordable, no? And we want transparency kay na charge kita itong LLCC. No? Nakita natin na unfair talaga. For our consumer, hindi kaya to. Sobra-sobra na yung presyo na yan. Okay. So, damo nga salamat, Attorney Jose Michael Edwin Amancio, sir. Hiton nga patapod, iton aton na General Manager hiton Eastern Samar Electric Cooperative nga. Gikuri igadaman dayan, actually, bisan dito nga, kay very technical, ay iton mga presentation dito, asya nga, kung habaga, sir, ikaw pag-explain talaga nga, importante la kung ano iti epekto hiton din hihaatan, nga, iton kasi nga charge, diri nakikinabang din yung isa melko, kay pass through la. Ibig sabihin, iging papasukot lahat isa melko. Pero waray maagi nga dahaira nga bisan piso nga hiya nga da. Oo nga, share, waray hit niya. And then, questionably yung existence ng IMAP na yan. Just imagine, no? Sisingiling ka, bayad ka usa ka bulan agad. Si isa melko. So, ipapaagi lah iyo at pagsukot. Pero diri, bayad diri hinga nga dekiton isa melko. Yung nga to latest talaga. na, let's say, current, Genco, o ano man charges niyan, babaydan mo. Pero si isa melko naman, makukulit niya 5 months pa. May pa budgets. Anong budgets? Ito na hindi nagbabayad. Diba may talaga yan? Kaya kadamo, 120,000 consumers na hindi nabayad. Si isa melko nag-absorb ito. Pero ito mga Genco, walang loss, walang budgets, walang sugad. Ganun ang napakaganda ng negosyo nila. Pag-charge lang, ito na charge lang. Tapos, masaring sukta niyo dito. Ito yung mga konsumidor. Without any explanation. Sure talaga na may bayad. Pag negosyo ka kaya, sari-sari store. Minsan tawag nila sira-sira store. No? Di ba, pag una mo tindahan, yung sari-sari store.
damo na palit, tapos damo naman na utang. Madamo yung utang. Ang damo na utang, pagkatapos, una utang, pagbayad konti, tapos hindi na nagpapakita. Tapos ikaw naman na mabayad ka nga ton imo supplier han imo mga Oo. produkto nga kompleto. May iba naman Oo. doon nag-open ng sari-sari store, ando naman sila. Oo. Oo. Ganun. Okay. Pero ito sa kuryente, wala talaga sugad, no? Walang loss. Okay, so damo nga salamat Sir Amancia no para hiton nga pagklaro ngahin na pagpara hadton amon daman pagkabaraka no nga aabagahonin sugad kadako nga uminto and thank you gihapon ano hiton mga pitad nga ginihimo hiton Isamelco andin hiton iba pa nga mga electric co-ops ano nga pag-question talaga hini nga kun ano niya nga klasiha nga nga bagay ano nga nabutho nga nagpapakolektahin sugad dako pa daman ano unreasonable nga hindi rin ma-explain. So dapat lang mag-aro kitahin explanation. Labi na talaga. ang parte amon for us nga mga consumer, hikamot ma-insistir nga i-explicar niyo nga ito't mga consumer nga tikang it diin ano itiya. So, okay. Anong klaseng charge yan? But hindi sila nag-attend sir sa press con, di ba? Parang gin-request nga niyan era presence Oo, na okay. ipa-explain. Oo nga dapat hira talaga. Dapat adto. hira. Oo. Present para Oo, mag-explain. Adi manhan co-op na kuan kun habaga nalaga pakit basol nga it pag-blame hit mga consumer. Yes, mga So, asad consumer nga, nasugad nga kadako na hit sukot Oo, sa Melco. okay. Isa Melco ang nasa front, no? Yan Yes, na, pass oo. on. Kami nakaharap dyan. So, we'll have to make a move na yan na sugad para diri lang makuan ito. Ma-clarify muna. Maklaro talaga. Okay, so damo nga salamat again Attorney Jose Michael Thank you very Edwin much, Amancio, hato Ate na oras Days ano. and So Diane, at least diri kita mababara kasi Mag-worry. palagi kaya akong nag-unplug so pag hindi Nag-iiban ginagamit na yung ito gamit. na paggamit, hit kuryente. Pero anyway, oo, para naman na diri kita bisa ko na diri sugad ano ito na taripa. Kung karag natin magtipid, pagtipid na naman kita. Kuan lang siguro, masiring tanga. Wise na use of electricity. No? A wise use. Oh, yes. Okay, baka sobrang makatipid, wala na ilaw sa bahay mo, nagkakuwang ka na. No? Oo. So, Pinanbuhulasan bisan ka yung na. papasuin na di mag-electric fan. Balito. Okay. Electric pan na lang, waray ilaw. Manamok pa din yun. No. Okay, so damo Okay, nga thank you salamat very again. much. Okay, thank you Dayan. Balik kay imo. Ayan na mo to sangkay, nabatian ta ano, pagkaklaro tikang Eastern Summer Electric Cooperative, di ka naman kan attorney si Michael Edwin Amancio. At to na may pag-isumpayhan LLCC or aton line loss and congestion charges nga diri gadit dida ira ano diri hira iton nag-charge para ito na atin na pagbayad naman. So nga unexpected ano kay nasugad ni Sir Amancio nga maglalaom kita nga diri sugad kahataas iton magiging bill ito naton kuryente kasi base haton expected ano aton magiging bill ada 4 pesos aton magiging kadugangan nga taripa ito naton ng kuryente pero pipetition hira ano nga na maaro hintambulig nga dito naton mga aton politiko nga iba pa nga mga local government units para gihapon ano mabuligan nga i-question ano kun kay ano sugad diton kadakaan na magiging dugang hito natin na bill. Anyway, singkay amod to nagpatapod mahataas man pero diri sugad ka hataas ano nga 18 tigda. O kunya na 14 kita bangin mga 15, 16. O sasabuto na lang pag-abot ito natin na bill. Ayan na nato na oras ang kay madala kita 3 minutos ug sa mag-alas sa just. So once again, damang salamat Ate Daisy. Ngan sugad man na pakighimang raw ka na attorney Jose Michael Edwin Amancio aton na Isamelco, General Manager han Eastern Summer Electric Cooperative. So truhon ta nala daman adto na mga pa-anunsyo ito ni Isamelco ana power interruption.
Iragin na paggawa si pinaagi to nila official Facebook page, magkakamay-ada hin scheduled power interruption ato ng GCP. Niyan hiton Saturday, July 11. More or less 30 minutes in between 6 to 7 in the morning hanggang 11 p.m. to 11:59 p.m. So gabi. Atun sa haagangan hagabi. So ito na affected areas sa Borongan, Taft, Balanghigang ang kinapundan substations. So bugos nga probinsya Eastern Samar darado ng GCP magkakamay-ada hin. A scheduled activity for the 100 MVA TR1 nga 50 MVA TR2. So more or less 30 minutes di man nga ni good na 30 minutes kasagaran mga 10 to 20 minutes la ito nga na side hit may dadaman July 11 lagi hapon Saturday alas 8 taga nga dakala 5 ton kulup feeder 33 naman at area San Orasan Policarpo or Tetchingan Hipapada. Kay magdudumarahin installation of AVR, construction of AVR platform, line clearing and replacement of insulators. Amon pagbubuhaton hiton Isamelco. So matusan ka doon mga pahimat ngon tikang Eastern Summer Electric Cooperative pag-andam na la kita. Aside hiton pagtaga bill, hiton pagtaga scheduled power interruption. And sangkay, 1 minuto na lang sa mag-alas sa Diyos. So, waray na kita oras sa dinhin natin tinitiklo pa natin pagkarampang Biyernes nga edisyon natin na taramdan na. Once again, damang salamat at today sila Losa Belizar, hapakighimang raw ka na attorney Jose Michael Edwin Amancio, han Isamelco. Hangan itong bagus nga person, DYS, Saman Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Amanid Minister Buboy, nga na natin ang kabakyang, Dede Master Control, Engineer RV, and Coach Sir Yufem Buna Jr. And Nanay Nita, thank you for watching, and sugad man, Jennifer Gulmatico, maupay nga aga. Nga nato ni ba pa nga, dalit iratag sa tagsa nga panimalaya na nga takna. Mga salamat, sangkay, sunod nga hong gayon ha, pareho nga oras sa istasyon. Din hilatan taramdan na sumat estihanon. Bye-bye and God bless. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.